Si kamatayon, daghan ay paagi na. Uro, maksidente, kung sa nalang. Tumo ng, kung sugarol ka, paniguro ikson. Yung mga sugarol, ibig ang posta gawin yung daw. Dapat maniguro kita. Eh, kinabuhi na ito, kuya ni. Okay, magampo na, manindog. Ginoo, giday ka na mong kasalamatan sa imong presensya karon. Salamat Lord sa imong Norway. Thank you so much. Salamat sa fellowship na mo. Salamat sa imong himo. Salamat sa kalipay. Dili maasuri. Thank you Lord sa Brother Espiritu. Pulong ang pamalandungan. Tabay kami ang masabtan na sa tabang sa Brother Espiritu. It is our prayer in the name of Jesus. Amen. Okay, maglingkod ta o balik. I love you, no, sa inyong tanan, balay ko ng Diyos na napunta karon. And we continue sa atong emphasis this month about waiting on God. So, kini atong mensahe may tungod ni sa pagbalik ni Jesus, no, sa butang gahulat kita. Waiting for Jesus coming. We can hear the hope beats. No? Sa panagamulat ta sa pagbalik ni Jesus, makadungog ta o tinagaktak sa mga tunog sa kabayo. Tinagaktak. Tumiyaging Domingo, ang putog na ko ba'y mahinumdum sa mensahe? Basit pati ako nga nagmensahe na, di ka kahinumdum. Kay pagkalunis ana, gamay na hinumduman. Pagka Merkulis, yung pagkasabado, marang wala ginagawa naman. Wala ginagawa. Unsa ko? Mensahe ito may Domingo. So, at itong naman nga, nag-share ko ito, do these things while waiting on God. Diba, no? So, ang una, obey the last command you heard from God. Yan ang sunod, don't make an Ismail. Then ay katulo, don't go outside the bound of your assignment. So katong first, mo itong Noah, katong second, mo itong si Abraham, hindi mo Ismail, ito'y katulo mo itong si Haring Saul, yung makahulat kang plan. Hindi mo niya assignment. So this morning, akong i-share is, waiting for Jesus coming, we can hear the sound of beats. Sa unang panahon, nga ba rin? Namalagay ko na. Okay, nagalimot mo din daw sa lutan. Nabala man. Okay, sa unang panahon, dali pa uso ang TV ba, no? Dili pa uso ang TV, dili pa uso ang computers, dili pa uso ang laptop, di pa usong tablets or cellphone. So, kung sa may kalingawan sa mga tao, radio. No, radio. Radio ang kalingawan sa mga tao. Tungtungod niya ito si Katay, si Steven Escudero, o si Julia, di ba? Ang WHP. So, usa diya ang akong ganahan, kaya maayon mo sila maghimog mga sound effect, no? Dahil na ilahan tiyo ka na. Pero ito ganahan ka ng yat, ginig-ginig-giya, yat, ginig-ginig-giya. Adi ang pinig mga grupo sa mga cowboys, yat, ginig-ginig-giya. O, ganahan kong ginawa na. Yat, ginig-ginig-giya. Maunay at yung pagkakabukato ng yat, ginig-ginig. Hope Beach. No, wala ang Hope Beach. Tantang kita mag-ulat kay Jesus, mag-una kining upat ka mga horsemen. Ug katong tanaw ng ilang diyak gidig magilahan ang Hope Beach. Ang nilagatak sa tiil sa kabayo unsay dala niya ng mga horseman. And every horseman and a poor horseman atong taga ng kabugaton this morning. At least makaingon kita, maka-aninaw kita sa paghitabo sa tibuok kalibutan. Kung makainom kita na maunalik, no, muna niya ang panahon, so mag-ready na po. Pero, ano ba ka mag-ready? Kasi kamatayan, maabot mo na anytime. Dapat mag-ready yun. No? Dili na kayo makalugta na yung mga
hiya tigidig ang mga hope beach. So, doon man na mag-ready kay basin wala ugma na to. Sama na ko ba nga wala ugma. So this time mag-share ako og upat ka mga kabayo. Kini upat ka mga kabayo is a part of God's wrath. No? Nga ipakanaog sa Ginoo na ay bago maabot si Jesus o magsamot na kini ni yung maabot na ang rapture. Pero ito may kwento kung sa rapture kung saan ang tanaw diya ang kining mga tunog niining upat ka mga kabayo o niining mga nagasakay sa kabayo. So this morning, 4 things. Una, the white horse has a power of dominion. Then the red horse, the red horse has a power of destruction. And the black horse has a power of deprivation. And then the pale horse has a power of death. So siguro, hindi yung malimtan, na puro di. No? So na puro siya di. The dominion, destruction, deprivation, and death. So ato ning anam-anamon. Ako ning unahon, hindi yun natin na the white horse has a power of dominion. So in verses 1 to 3, pakita nato diha kini nga horse. Pero mga ito sa background sa libro nga atong gigamit karon is pinadayan, no, Revelation. So ang si John Beloved mao ang author niya o gisulat niya ni AD 95 nga ang emperor niya is si Titus Flavius no kanang panahon. So this time ang ingon sa Biblia ang iyang spirit idala dito sa langit, no? Kaya ito na diyan sa Patmos na exile na yung Patmos niya. Kunya ipasulat man sa iya, pero gidala siya dito sa langit. O monigi pakita ang mga pananaon, mga mahitabo sa umaabot, ipakita kang diyan, kunya ipa-record man no sa iya. Kung ipakita niya ini ang Ginoo magapalabas sa iyang suko, no? Sa iyang kapungot. So, mao niya mga paghitabo. Pero ang pinaka-purpose sa Revelation, dasigon ang mga magtotoo nga nailalong sa mga paglutos. No, dasigon sila nga magpadayon sa pagtuo, sa paglaom kang Ginoong Hesus. Nga moabot ang takna nga si Satanas ug ang iyahang gingharian pilihon sa hingpit. Mao na ang libro, no, sa pinadayan. Pero ang problema niya, gagamit og mga daghanay symbols. Daghanay mga symbols. Pero ang mga pangsuwatan anak nagsabot. Nahibalo sila anak nga nang gigamit ang mga symbols. So, pero ato ning tanaw tungod kay naay mga kahulugan anay mga color ani nila, ani mga kabayo. Una kining white horse. Patod pa sa atong gibasa, makalibog man nino, kaya usahay, magunahon ang uban nga white horse, dapat nang gasakay ana si Jesus. Di ba pala, nandun pa niya, kung akong nakita sa diha nga ang nating karnero, may bukas sa usa ka pito ka silyo, kung nadumog na ko ang usa ka upat na buhing binuhat nga nag-ingon, nga tingog nga nadalugdog, dali nga rin, nga tingog, kung akong nakita ang usa ka puti nga kabayo, kung ang nagkabayo ni ini, may pana ug kaniya gihatag ang usa ka purong-purong ug siya milakaw nga nagmadaugon ug aron sa pagdaog. So kanang white horse dili na si Jesus. Antichrist na. No, ang nakasakay diha is Antichrist. Nga gitagaan siya og tagahom sa pagpangdaog. Nga siya magdominar, magay na i-dominion, iyang i-dominar. So anong panahon na naman na, no? Like, example ni Juan, Kinesiya. Kana si Alexander the Great, wala na ma-appeal sa panagna kay
paano man na siya, 332 to 323 BC. Wala ka matawag si John de Bilabid. So, na siya di kanang Alexander the Great. Pero gidaog niya ang kalibutan. Nagpangdaog na siya in a big conqueror na si Alexander the Great. Ang maigo sa panahon na siguro, si Hitler. No? Kaya gidaog po nilang kalibutan sa maayong paagi na galing nga matay ato. Hindi si Adolf Hitler, 1933 to 1945 na siya. So, mabilong siya sa mga palagna nga naay antichrist nga mabuto. Kunya mo na iyahang himuon, magsigili siya pangdaog. Pero, our present time today, kinsay mga nasod nga superpower na mayon ikaw mag-grabe nga nasod, di mapili. Ha? Magayon ka, di sa kasag, unta na bubat ilang kapilan, di mapili. Hagtod ba ito panahon ng sakupon nila ang tibuok ng kalibutan o kiningan nasod. Tanan iyang idominar because has a power of dominion. Idominar niya ang tanang nasod, idominar niya ang tanang relihiyon. Kapatid mo, ano yung mga plano na usawin ang relihiyon? Ha? Idominar niya ang tanang businesses. Kapatid mo mga logo niya, sa mga sakyanan, sa mga ano, kinsay na likod niya. Idominar niya ang tanang organisasyon sa kalibutan. And then, white horse. Nga mao ang Antichrist. Mailalong sa iyang pagdominar ang tanan. O, gugmad na karon, no? Kita niyo mo, pati kwarta na, usawan na ng kwarta. Relihiyon, usawan na ng relihiyon, wala yung mga plano. O, igog binaali, no, nga mga panagna. O, mauna siya. So, mga nga kong giingon nga, the white horse, kung ikaw aware sa mga kinagaktak sa iyang hiya, tigidig, no? Kayahang mga tunog niya na, mabanabanag hindi mo ang kapanamunan karon nga kini nga kabayo na anak, no? Nagadaggan at pros sa tibuok kalibutan. O kita, di ko lang magnanawa na, mag-iunta mo, mauna ni nga nasod ba? Mauna ni, naging superpower, bisa kung sa ilang apilan, daog sila, basta, maparang mo na, alinaw ni mo na nga, it is the hoofbeats of the white horse. So, hinatunta, ano nga, kita, magkaandam niya yung tungkol kay sini part sa bukbuk sa Diyos, kagiyahang kapungot, no, kasupok sa kalibutan. Kaya sa una, lahi pa niya mga pungot, kaya mga dalhan o tubig. Kung yun siya, huwag mabuhi! Tanan na ginawa, patay. Pumoto ay yung kapungot. So, buting nun, karon lahi na po, yung Israel. Kaya mga pungot by level. Pakita niya nga yung bukbuk, ang panaksan niya mauni. Ganun man, duta na ito ang kabayo na yung ipaabot mauni. So, it is a white horse has a power of dominion. Idominar niya ang tanan. So that's the first thing. And the second thing is, the second point natin this morning, the red horse has a power of destruction. Isa may hilig siya ang red horse. No? Ako na, inom ko San Miguel, pinakaadlaw inom ko red horse, after tika isog. Ang red horse, masipaan ka na, hubog ka. Pero din lahi ni red horse sa itong isbutan. Kaya kini nga red horse, ang iyang dala is destruction. And verse 2 to 3. Ay no, ang 3 to 4. O sa pagbukas niya sa ikaduhang silyo, akong nadugog ang ikaduhang abuhing binuhat na nagingon. Doon nga rin, o migula ang laing usab ng kabayo pula. Kung ang nagkabayo ni ini gitugutan sa pagkuha
sa pakigdait, no? Kuhaon niya ang peace, ang kalinaw sa nasod. Kuhaon niya. Kaya sa bupuli niya na, gikan sa kalibutan aron ang mga tao magpinatihanay ug siya gihatagan og usa kadakong espada. But it's about war or destruction. So wala ba'y gubat ang kalibutan karon? Nagmalinaw ba ang kalibutan? So since the beginning kung tanaw nimo before na gitawag World War I, nanay gubat. Atong na end ko, nanapit World War II. Nga karon we are entering the World War III. No? So sa una pa lang, doon na yung mga gubat, sumuna iyang tunog, muna yung Hope Beach, aning Red Horse, nagadala og gubat because his goal is to destruction, i-destroy ang tibuok ng kalibutan by war. So, kining pag-destroy niya, kung imong tanaw, presently, grabe ang gubat karon. Kung imong magtanaw ka sa mga reports, ang ipanggamit karon ng mga armas kung ginagmay man. Pero nag-prepare sila o mga gitawag o nuclear warheads. Gitawag mga nuclear warheads ng sa una na isa atomic bomb. So, ang alam. Karon nuclear warheads. Niya ang list of nuclear stockpile of warheads. Sa USA, na sila ay 5,400 o 5,177 to 5,400 nuclear stockpile of warheads. Para mo na ang ilang old atomic bomb. No, kanang gamay na atomic bomb, gitawag nila og BB Boy, wala gi-area sa Japan. Na kanang isa, gitawag nila og Batman. Ilang nagyari niya sa Japan. So madyan nag-end ang Second World War. Pero kanang karon, gihimo na siyang 10 times powerful. Unya, tingani kadagana 5,400 kabuk USD pa lang. Unya ang Russia naghimo kung ilaha 10 times powerful para anak. Aw katong karon sa Amerika, ug na sila 4,307 and UK 2,225. Sumali mga less nga ilang giandam ng mga gitawag nila nuclear stockpile of warheads. Kung mumuto ng kanan, walay buhi. Walay buhi tungod kay ibuto niya 10 days maglutaw sa hangin ang iyang hilok. Tanan maagian, patay. Pero wala na ta diri ha. Grapture na. So ako lang ipakita sa inyo kung unsay dala aning Red Horse. Unsa siya naka-prepare aning gubat nga giingon niya kuhaon niya ang kalinaw sa kalibutan. O tanang magpinatyanay. So picture out na lang ko sa inyo ang mga nangbuto karon mga sisyo na ng mga bomba. Ng mga ginagmay na ng bomba. Pero prepare ang tanan para sa gubat niya itawag nila walay mo daw. Kung sugdan na siya yung pabuto, there will be no winners, all are losers. Pero wala na talaga no? Di ko alam po talaga. Kumuni ang Red Horse, muni, tagaan siya pagkahon, tagaan daw kayo espada, kay para i-destroy, destruction ang pinakagul niya o muna nasa kasing-kasing sa tanas. So, pero kanang gamit na sa Ginoo to pour out his wrath. No? Kaya kasuko. So ato na unya ko na explain na ngayon mundua sa ato ni anak. Okay, the third thing, ang ikatulong kabutan this morning is the black horse has a power of deprivation. Deprivation means famine. Ang gutom. Ang pasabot niya na in verses 5 to 6, lagay ko niya, kung sa pagbukas niya sa ikatulong selyo,
akong nadungog ang ikatulo nga bubing binuhat nga nagingon doon nga rin ug akong nakita ang usa ka itom nga kabayo ug ang nagkabayo niini may timbangan diha sa iyahang kamot ug nadungog nako nga daw usa ka tingog nga diha sa taliwala sa upat ka buhing binuhat nga nagingon ang usa ka litro nga trigo usa ka denaryo ug ang tulo ka litro nga sibada o sa kadenaryo, apan ayaw hilabti ang lana o ang bino. So, nagdala siya timbangan o malaginay, ang trigo, pwerte ka mahal. Sa uban ng translation diya, yung mabaro na Bisaya, ang isa ka litrong trigo, isa ka adlaw nga trabaho. Kaya this time, ang dinaryo nila, mauna ang sweldo sa magtatrabaho. No, sa panahon ng gisulat ng Biblia, ang trabaho ang mga tao sa una, ang isa ka adlaw na usa ka denaryo. So ang dinar karon sa ato is 170 man siguro. Ang value sa dinar, depende na sa ang dinar, no. Pero nga so mingon nato nga ang adlaw is 170 ra, gamay na kayo, no. Pero dili sa ato, di mo parehas po. Naay sa kalibong adlaw, naay tag 700 adlaw, naay tag 1,000 sa adlaw, di mo parehas. So ato lang tawagan na i-standard ang adlaw nato isa kalibo. Una, isa kalibo imong adlaw, ang mapalit nimo niya ng panahon na, isa na ka kilong trigo. Isa ka litrong trigo, equivalent isa kilong bugas. Isa ka kilong bugas, isa kalibo. Marami na timbangan ni itong mga kabayo. Grabe ni ka kanang gutom. Gutom, na mga bata. Hindi kaya nga kuhan, akong ipili ang picture nga di kayo ngilingin ka na ako. Pero napay, masagawi pa na, butok balat ng lang yun. Kuta, kaning nga kabayo nga iyang dala, famine. Nga ang mga baligya nga mahitungod sa pagkaon, pero tinaka, mahal tayo. So, para siya ka ng chain effect sa gubat. Kung ikatong ridho sa ginala niya gubat, kung niya walay makatanong sa gubat, walay makapanagat sa gubat, walay makatrabaho, walay makanegosyo, basta nagagubat. Ang trabaho sa mga tao, puro tago. Kaya ang sunod diyan na gutom, maning itong mga kabayo. Ang iyahang hukbits, ang iyang diya tigidig, ang gidala niya gutom. Masaya ka na naghanay kayo ta sobra bitaw nung pagkaon. Naghanay ka ng gameran sa choir, niya naghanay ka ng hindi po na makamurot sa taas. Tipilat adlaw mapanos na maghilat mo huna-huna na may mga bata yung mga anak. Ang kita rin igalabay kung pinagkilong bukas. Maguna-huna po nga, Lord mo, kanang naasa, kanang grabe gutom kayo ng mga bata. Kaya tinikam, mga kawan ani, mga napuno ka bata. Pero, ibahin mo, ilabay mo lang. Kaya di naman eh. Kung makita ko mga pwede pang kaunon nga, remember na ako ng may nga report bitaw na grabe ka, luwi. Pero ka na mga landong pa na sa umaabot ining dalbon ng itong mga kabayo and so on. Famine. Gi-illustrate diri nga ang isa ka litrong trigo, equivalent na sa ato isa ka kilong bugas. Nga ang kantidad, pwede ka mahal kayo isa ka adlaw nga trabaho. Muat masabtan nga kabayuan eh. Magka-learn yung taong tipid ba? No, sa atong buras ka kayo. Noon, kaming ba rin. Pero na yung mga paghitabong na grabe, sa Yemen. Kaya Yemen man na. Mga bata man na sa Yemen. Na kung nakita nga grabe ka, luibig tayo. Wala na iba kayo, luod na gintay tanaon, diwa na gintay because of famine. So we are blessed in the Philippines nga naghahay na pagkaon. Yung katong mo hita o kay tapulan, akala nila na. So
Sila hindi pwede sila managat, kaya gubat, hindi na pwede mag-uma, kaya gubat. Natural, gutom. Susunod. Pero kung gigutom ta, ay watay diskatis kinabuhi, at sala, di mo na. O, lahi na nga istorya. Kumuni ang dalag itong kabayo ito. Lastly, no, kining the pale horse has a power of death. Si pale horse. Basaw na ko in verses 7. Og sa pagbukas niya sa ikaupat nga silyo, akong nadumog ang tingog sa ikaupat nga buhing pinuhat nga nagingon. Doon nga rin, ug akong nakita ang usa ka luspad nga kabayo. Ug ang nagkabayo niini ginganlan og kamatayon. Ang Hades nagsunod kaniya, ug kini sila giyatagan og kagahom ibabaw sa ikaupat nga bahin sa yuta. Sa pagpamatay, pinagi sa espada, ug sa gutom, ug sa kamatay, ug pinagi sa pintas nga mga mananap. So kung imong pamalandungan na, it is a chain effect, no? Chain reaction. Kay ang una, gidominahan sa usa ka antichrist. Ya si antichrist kay gusto man na iyahon tanan. Di ba? Naman na, mga selfish ba na leader. So, nibunga o gubat. So, maotong i-distract ang tibok kalibutan, i-destroy. Gubat sa red horse. Then, ang effect sa gubat is gutom. Maotong black horse. Diri, natural, patay na. Ang sunod nga kabayo, si Pil. Nangalan niya kamatayon. Mura ba kung imo na siya una-unaon mga igsoon? Dahil ang tao nga, kung sana ka ng tao daw nga, complicated ang sakit. Ha? Complicated ang sakit ba? Kanang nasa iya ang diabetes, nasa iya ang high blood, nasa iya ang arthritis, heart disease, cancer, o sa isunod. Death. Mao na sa history, no, sa atong hitabo sa kalibutan. Dahil ang nagdominar, antichrist. Pinagbigyan, natural, gubat, puro hatog man na. Kaya ang ugat yun sa war is selfishness man. Kahakog. Ako unang lana, ako unang krudo, ako unang. Pao na yung ugat. So, gubat. Pag gubat na, way mga trabaho, di, way income, matanan. Ang musunod na gutom. Dito na gutom ini, patay. Murag tao na, di diabetes, di high blood, di arthritis, di heart disease, di cancer. Ano sinagatan? Patay. So, igara na nga kabayo. Okay yung bata nga, wala yung mga patay sa kalibutan. Ito na inason pero nga 30,000 ang dipatay tungod kaya nagprotesta sila. Kanya ang bitayon ng 800 kabuok, ingo ni Trump. Grabe ha, isara ka na so. Yung siguro kita itong dibasa diri. Patim daw niya ang ikaupat na bahin sa kalibutan. Dali mga upat na bahin sa atong panahon karon, we are 8.2 population na tipo kalibutan 2025. Kung nagdagan para sa 2026, maybe, doon na ta sa 8.3. So, pila may upat na bahin na ng 8.2? 2.25? Wala pamangkin aning kabayo nga pili. Mupatay siya og 2.525 billion. Let's tanaw sa less sa mga nangamatay. Kung niabot na bali og 2.5. Tanaw siya ang sama siya, World War I. Umawala ang mga lista sa nangamatay sa World War I. Wala kong maklaro na, pero salamat kayo, pa-apel ng Pilipinas. Ang World War I ay 1914 to 1918. Pero iyapon ni muna, isumada ta na, may abot na ba tanan-tanan nga matay og 2.25. Sunod. Kung saan nga sunod? Kung saan nga World War II. Oh, pili nga matay ng World War II. Tatawa na ng Pilipinas niya.
Pilipinas. Okay. So ang World War III, musulure mata. Sigurado ko nga matagbo na ning giingon diri nga ikaupat ka tawo ka mga tao sa kalibutan patyon aning Phil Horse. Pero mga igsoon, kaning may tarok magdito kung ginasulat sa Biblia. Kini part kani siya ha, sa gitawag og the wrath of God. May iba ka na. Ang nindot ani kay ang Dios palihog ko abang pa-presyo daw kini nila, no? 8.2 karon na 2005 padayon pa palihog. Okay, mo ni. No mo ni ang good news. Kung nakita nato na naduog nato ang mga hiya tigidig top beach aning 4 horsemen. Ma-picture out tato nga ang Ginoo seryoso sa pagsilot no sa dautan. Seryoso siya sa pagsilot sa mga sala sa kalibutan. Kung nanata kung we are kuantawana kanang nagdatan-aw ta sa pangitabo, no? Kung imong yugi ni mga pangitabo imo i-compare ani magayon ka nga naalaga pangitabo na. Nay good news. Ang good news aning tanan kapungot man ni sa Ginoo. According aning a verse, no? For it himself shew of us what manner of entering and we have unto you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. So unsa ni kang ngilingig nga itong gipaminaw, as long as na kay relasyon kay Jesus, we are saved. Muna kung ikaw, sigurado na ikaw na ay relasyon kay Jesus, di mo ang hindi na relasyon ng Isus. Di mo ang more intimate. Pero kung dili ka sigurado sa imong relasyon ni Jesus, o na hindi ka. Desisyonan mo na ka. Mga nung di magkakarelasyon niya, na may John 1:12, ang tanan mo tuog, dawat kinagtagad katulog na mahimong anak sa iyo. Anak kalisod diha, kung di ka mo tuog. Kadagang kag mga una-una ba, nagkasayod ka po. Di na tinuod. Imon na. Ang mga ito Ginoo simple faith para ka magkarelasyon sa iya. Without your relationship to Jesus, matamak-tamakan rin ang mga hiya tindig, yung mga hookbeats na itong isbutan ka. Pero kung naka relasyon ni Jesus, make it healthy, make it more intimate. Kung wala ison, ayaw gawa sa simbahan ron. Madili ka mo desisyon na imong ikunik, imong kaugalingon kay Jesus. Siya rin makadeliver niyo mo according to this verse. Manindog ta o bagampo ta. Halang mo yung galayon na mong amahal.